Ciao Raga! Musta Raga? Welcome po sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, makinig na maigi, usapang permeso di soggiorno ang content ng vlog na are. Magre-renew ka ga? Paano ga nga ang procedure? At kailan ga dapat mag-renew? Ano ang mga documents na kailangan at magkano ga talaga ang dapat na magagastos mo? Kung ikaw naman ay nakapag-renew na, gaano ga katagal ang ipaghihintay mo pa para doon sa retiro ng bagong permeso di soggiorno? Paano kung ang tagal-tagal na ay naghihintay ka pa rin, hindi pa nadating yung bago mong permeso di soggiorno? Ipapakita ko sa iyo yung 3 ways na pwede mong gawin kung paano yan ma-check. Ang detalye Raga, dopo na sigla, partiamo. Ang permeso di soggiorno ay isa sa mga pinakamahalagang dokumento na dapat na mayroon ng isang non-EU citizen, kagaya nating mga Pilipino, din sa Italia. Ang permeso di soggiorno, ang dokumento na nagbibigay sa iyo ng karapatan to legally stay and legally work dito sa Italian territory. 60 days bago ma-expire ang iyong permeso di soggiorno, kailangan mo nang mag-process ng renewal doon sa questura sa probinsya kung saan ikaw ay residente. Siyempre, bago ka pumunta sa questura, dapat ay doon ka muna sa Poste Italiane maghuhulog noong kit. Sa pag-fill up ng modulo, pwede mo yang gawin online. Pwede kang humingi ng assistance doon sa mga CAF at saka patronati kasi meron silang kredensyali para gawin yan online. Tapos pagka nagawa na yung kanilang pinilafan na modulo para sa iyo, ay dadalhin mo din sa Poste Italiane kasi ihuhulog mo din yan doon. Kung halimbawa naman gusto mo na ikaw ay makatipid at gusto mo na ikaw mismo ang mag-fill up ng modulo, pwede mo naman yan gawin. Pero ang gagawin mo muna ay pupunta ka muna doon sa Poste Italiane kasi hihingi ka sa kanila ng kit postale na gaya na re. Take note Raga, ang kit postale na yan na hinihingi sa posta ay libre. Gratis yan, wala yang bayad. Sa pag-fill up ng modulo 1 at 2, ay suggest Raga na panoodin mo ang old vlog ko na are para na sa gayon ay meron kang guide kung paano mag-fill up niyan. Ano-ano ga ang mga dokumento na kailangan sa pagre-renew ng permeso di soggiorno? Maigay na ayusin mo at kumpletuhin mo ang lahat ng mga dokumento na kailangan para maging maayos at walang hassle yung pagre-renew mo ng permeso di soggiorno. Ang mga dokumento na yan ay isasama mo doon sa loob ng busta, doon sa loob ng kit, and then ihuhulog mo yan sa posta. Ang mga dokumentong kailangan ay iba-iba. Yan ay nakadepende doon sa motibo o kaya doon sa tipo ng permeso di soggiorno na i-renew. Pero generally, ito yung mga dokumento na kailangan. Photocopy or Xerox ng harap at likod ng permeso di soggiorno na ma-expire. Dapat malinaw at nababasa. Photocopy ng valid passport, yung data page laang. Photocopy ng valid na karta d'identità at tessera sanitarya. Melyon na magsama din ng kopya ng Stato di Familia at Certificato di Residenza na galing sa komune, lalo na kung mayroong karigo. Madali lang naman yan kunin, pwedeng kunin online doon sa sito ng komune mo o kaya naman ay sa sito ni ANPR. Kailangan lang na meron kang speed. Siyempre, kailangan din ng marca da bollo na sedicero. Kapag ang permeso di soggiorno mo ay per lavoro subordinato, siyempre dapat at the time na nagre-renew ka, ay may ongoing ka na raporto di lavoro. Kailangan na parehas na modulo 1 at 2 ay ma-fill upan mo. Poi, bukod sa mga documents kanina, yung mga nabanggit natin kanina, inisa-isa natin kanina, ari pa ang mga additional na documents. Kopya ng modelo Unilav. Kinukuha yan sa Datore di Lavoro. Are ang example ng modelo Unilav para yan doon sa mga laboratory dipendenti. Kung COLF naman o Badanti, kopya ng Dinuncia Rapporto di Lavoro Domestico. Are naman ang example ng dokumentong yan para may idea ka. Ang isa pa, dokumentong kailangan, kopya ng Contratto di Lavoro na dapat ay pirmado ng amo at ng worker. Kopya ng huling 3 busta paga. Kapag ka naman COLF, ay yung 4 na huling pagamento ng Bulletini IMSS. Poi, latest copy ng either ng code, yung Certificazione Unica o kaya naman ay 730 or Modelo Unico. Kapag ka naman motivi familiari ang tipo ng permeso di soggiorno na i-renew, ang kailangan lang fill upan ay yung modulo 1.
Pero syempre, dapat na isasama yung mga dokumento noong nagkakariko. Lalo na regarding doon sa kanyang redito at saka doon sa kanyang laboro. After na makapag-fill up ka ng modulo, maiayos mo na at naiprepare mo na lahat ng mga documents, okay, ilalagay mo yan doon sa busta and then dadali mo na sa posta para ihulog doon. Ano-ano ang mga dapat dalhin sa Poste Italiane kapag ka ihuhulog mo na? Okay, dadalhin mo ngayon syempre yung mga documents na kailangan. Dadalhin mo yung busta, yung kit postale na may Istrisya Jala. Pero, wag mo agad sasaraduhan, wag mo agad na i-close yung envelope kasi i-check pa yan ng operatore doon sa posta. Dapat ay dala mo yung mga original copies ng mga dokumento, lalo na yung iyong passport at saka yung permeso di soggiorno na ma-expire. Dapat din, syempre, may dala ka na rin agad ng Marca da Bolo na Sedici Euro. Doon ka pupunta sa Sportello Amico dahil yun ang designated na sportello para sa pag-aayos sa paghuhulog ng permeso di soggiorno. Take note, raga ha, kung sino ang nagre-renew ng permeso di soggiorno, kung kaninong permeso di soggiorno yung may expire na at i-renew, dapat siya ay presente doon sa posta. Hindi pwede na ibang tao ang nandoon para sa iyo. Dapat ay kung sino mismo ang nagre-renew, dapat ay nandoon sa posta pagka ihuhulog na yung kit. At syempre, ang isa pang importante na dadalhin doon sa posta ay yung pangbayad. Pero alamin natin, magkano ka talaga ang magagastos sa pagre-renew, sa pag-aayos ng permeso di soggiorno. Bago natin yan i-detalye, raga, maraming salamat muna at shoutout sa iyo, Raga Ponder. Shoutout din sa iyo, Raga Arabel. Maraming salamat sa regalo mo sa akin na super thanks. Ikaw din, Raga, baka gusto mo akong suportahan at tulungan, pwede mo rin akong regaluhan ng super thanks. Madali lang naman yan. Click mo lang yung super thanks icon. Another way na masuportahan mo ako dito sa aking channel, baka sakali na hindi ka pa nakapag-subscribe, sana ay mag-subscribe ka na. Hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para sa gayon, wala kang mamimiss na mga videos. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at ma-share din sa iba, sa ating mga kababayan ng aking mga vlogs. Dine sa aking Facebook page, Shadwill Guide, sana ay ma-follow mo ako dyan. Kung gusto mo, pwede mo rin akong isubscribe diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga. Bukod doon sa Sedici Euro na Marca da Bolo at saka doon sa photo tessera na dadali mo doon sa kwestura, baka sakali na wala ka pang picture, ano pa ga yung mga iba pang babayaran pagka ikaw ay maghuhulog na doon sa posta? Ang espedisyone ng kit through Racomandata, okay, meron niyang bayad na 30 euro. Kita mo gadine sa sobrang are, may nakalagay na babayadang 30 euro. Yan yung binabanggit natin na espedisyone. Ano yung buletino na galing sa Ministero dell'Economia e delle Finanze na gagamitin para sa permeso di soggiorno. Iba-ibang amount ng kontributo, depende sa tipo at duration ng permeso di soggiorno na nire-renew mo. Pipili ka din ni Raga kung alin ang babayadan mo, depende sa tipo or duration ng permeso di soggiorno. Okay, 70.46 euros. Kapag ang permeso di soggiorno ay may validity na 3 months up to 1 year. 40 euros ang kontributo, poi yung 30.46 euros ay bayad naman para doon sa card, para doon sa tesserino elektroniko. Yun namang 80.46 euros, yan naman ay para doon sa permeso di soggiorno na may validity na higit sa 1 taon o hanggang 2 taon. 50 euros naman ang kontributo niyan. Yun namang 130.46 euros para naman yan sa permeso di soggiorno di lungo periodo CE, yung dating tinatawag na Carta di Soggiorno. 100 euros naman ang kontributo dyan. Aring mga ari naman ay exempted at no need na magbayad ng kontributo. Pero yung mga minoreni na kariko, kasama yung mga below 14 years old, dapat din na magbayad kada isa ng buletino postale na 30.46 euros. Intestato sa minorenne na kariko, specifying ang name at surname para din yan doon sa tesserino elektroniko ng minore, yung babayaran na 30.46 euros. Speaking of kariko na minorenne, kapag ka ang iyong anak na kariko ay naging 14 years old na, per forza dapat ay ikukuha mo na siya ng bukod na permeso di soggiorno. Regardless kung yan ay Carta di Soggiorno o hindi, dapat mo na siyang ihiwalay at magkaroon na siya ng kanyang permeso di soggiorno. Lalo na kung kayo ay uwi ng Pilipinas,
dapat ay maayos nyo na yan, maihiwalay na siya, magkaroon na siya ng kanyang sarili ng permeso di soggiorno bago kayo magbiyahe para maiwasan ang problema. Okay, after na ikaw ay makapaghulog doon sa posta ng kit, bibigyan ka ni posta ng ricevuta. Itatagong maigi dahil napaka-importante at saka very powerful ang ricevuta na yan. Baka hindi mo pa rin napapanood, raga, kahit ricevuta pala ang pwede kang maasunto sa laboro at pwede ka ding umuwi ng Pilipinas kahit ricevuta pala ang hawak mo at hindi mo pa nare-retiro yung iyong nire-renew na permeso di soggiorno. I suggest na panoodin mo yan, ang mga vlogs na yan, for complete details. Last part na tayo ng vlog, raga. Pagka ikaw ay nakapaghulog doon sa posta di solito, ang ibinibigay sa iyo na peryodo ay 2 to 3 months bago ka pumunta doon sa questura para sa fotosenyalamento. Then after na ikaw ay makapunta sa questura, si Tuto Aposto ang lahat ng iyong documents, gaano katagal ang dapat na ipaghintay para maretiro yung bagong permeso di soggiorno. Alam mo, garaga, na di solito or supposedly ay dapat 20 days laang ang ipaghihintay mo at mariretiro mo na yung bagong permeso di soggiorno. Pero alam natin na hindi yan nangyayari. Dahil minsan umaabot pa ng 2, 3, 6 na buwan at minsan ay mas mahigit pa dyan. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo, raga, yung mga paraan, yung 3 ways na pwede mong gawin para na sa gayon ay matrack mo yung avansamento ng iyong permeso di soggiorno. Una ay yung pagtawag sa contact center na pinrovide ni Ministerio del Interno. Pwede kang mag-inquire doon sa number na 800-200-309. Active yan from Mondays to Fridays, 8 a.m. to 8 p.m. Pangalawa, din sa sito ni portaleimmigrazione.it. Makikita mo din diyan, kung mapapansin mo, yung number ng contact center. Upure, dyan sa bandang baba, i-click mo yung area reservata stranieri. Pagka naklik mo yan, mag-o-open aring webpage na are. I-type mo yung nome utente at password poi conferma. Yung nome utente at saka password ay nandine sa ricevuta na galing sa posta no ikaw ay naghulog ng kit. Tapos, makikita mo ang garning status o kaya naman ay maaaring iba diyan depende sa avansamento ng iyong permeso di soggiorno. Dahil syempre, yan ay sample lang naman. Isa pang option, punta ka doon sa sito naman ni Polizia di Stato. Pipiliin mo yung permeso di soggiorno. Tapos, itype mo yung numero pratica o assicurata. Yun ay nasa ricevuta din. Poi, i-click mo yung invia. Kapag garne ang iyong nakita, kundi okay na ang soggiorno mo. Hihintayin mo na lang yung garning text message para malaman mo ang eksaktong araw at oras na pwede mong iretiro ang permeso di soggiorno mo doon sa questura. Just in case na ang status na sa iyo after checking ay hindi pa in konsenya, vuol dire kailangan mo pang maghintay. Per kaso na sobrang tagal na ng iyong paghihintay at gusto mong pumunta personally sa questura para mag-inquire ka doon, para ikaw ay mag-check ng status, pwede mo naman yan gawin kasi meron namang mga questura na nag-e-entertain ng mga walk-ins. Pero madami din naman ang hindi nag-e-entertain. Basta, raga, ang pinaka-importante sa lahat, kailangan ng mahabang pasensya. Yan talaga ang buhay din sa Italia. O raga, salamat ng marami sa panonood mo. Sana ay nakapagbigay sa iyo ng information ang content ng vlog na are. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. That's it, raga. Alla prossima!